Good day, Kamaster! Welcome sa Be My Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay ako ng tips, tutorial ideas patungkol dito sa car battery. So, meron tayong battery dito na Extreme. Ayan po. Ang brand sa battery nito ay Extreme. Ayan. Heavy duty, silver alloy technology, super premium. Ayan po. Ayan. So, ito ay tinatakan o nilagay ng pangalan na Nil Battery kasi sila po ang nagbibinta dito. Pina-charge lang sa may-ari dito sa akin. So, kung pansinin natin sa kanyang nakasulat dito ay 10-10-23. It means, ibig sabihin ay October 10, 2023. So, August na ngayon, 2025. So, may 2 years, magto 2 years pa lang ang battery nito. So, ngayon, dinala sa akin at ito ay papacharge dahil hindi daw mapa-start ang kanyang sasakyan. Wala akong idea kung anong klaseng sasakyan. Wala siyang binanggit. Unang-una na gagawin natin, basically, ititester lang naman muna natin ito or battery analyzer. So, sa akin, ang gagamitin ko itong battery analyzer ito. So, kagabit natin itong kulay itim dito sa negative sign na isang battery. Ibig sabihin, negative polarity po yan. Dito natin ikakabit. Yan. Ito naman itong kulay pula na alligator clip ng battery tester or battery analyzer. Ito natin kakabit sa kabila. Ito sa plus yan. Plus sign. Ito sa pulo na ito. Yan. So, titigan ng mabuti. Titigan ng husto. Tama po ating pagkakabit ang itim sa minus. Ang pula ay positive. Pansinin nyo, hindi nagtuturn on ang ating battery tester or battery analyzer. Baka sabihin nyo na hindi ko po tinuturn on ito, hindi ko ino-open. So, para sa kaalaman nating lahat, wala po itong turn on, turn off, switch on off, wala po. Ito ay kusang mag-open once na kinabit na natin itong positive polarity sa battery at saka negative polarity doon sa battery. So, magtuturn ito ng kusa. So, sa ngayon ay, kita nyo naman po sa actual, hindi po siya magtuturn on. So, isa lang po ibig sabihin nito. Ang ibig po sabihin nito ay dead bat na ang battery nito. So, dead battery na po ang battery nito. Kasi kita nyo naman sa actual, ha? Yan. Hindi po nagtuturn ng ating battery tester o battery analyzer. So, next natin gagawin. So, buong akala natin na wala itong bukasan kasi kung pansinin natin sa itaas ng nasabing battery ay wala siyang pihitan or anuman, wala siyang bukasan. Pero ang sikreto po dyan ay ito. Itong dalawang to, ito po ang tutuklapin lang natin. So, any kind of thing na gagamitin para lang madiskartehan natin yan kung paano gagawin. Pwede rin po dyan flat screw. Pwede na po yung flat screw. So, kuha muna ako. So, ito po, flat screw. Ayan. So, try natin kung kaya mabuksan. Ayun, kayang-kaya nga. Ayun. Itong isa naman. Yan, buksan na. So, ayan, bukas na po. At sisilipin natin yung kanyang tinatawag na tubig o specific gravity. Plus lightan natin. Ayan. Pansinin natin yung kanyang tubig. So, okay naman siya. Nasa tamang level pa ho. Kita nyo naman, oh. Kita nyo sa actual, oh. Nasa tamang level pa po ang kanyang tubig. Walang labis at walang kulang pa ho. Yan. So, yan. So, susukatin natin yan. Hydrometer tester. So, unang butas, ang sukat ng tubig ay 1175 or 1.175 which is tumapat sa kulay pula. So, pangalawang butas tayo. So, ang sukat ng tubig ay 1125 or 1.125 which is tumapat sa kulay pula. So, next, pangatlong butas. So, ang sukat ng tubig ay 1125 or 1.125 which is tumapat sa kulay pula pa rin. Ang-apat na butas, ang sukat ng tubig ay 1125 pa rin or 1.125 which is tumapat sa kulay pula pa rin. Pang-limang butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay ganun pa rin, same na same, 1125 or 1.125 which is tumapat sa kulay pula pa rin. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. So, ang sukat ng tubig ay 1125 pa rin or 1.125 which is tumapat sa kulay pula. So, same na same pa rin. So, ang status sa battery na ito ay under observation. Ibig sabihin, i-observe natin kung ano ang magiging kahihinatnan sa battery na ito. Kung ito po ba ay magiging good battery after charging or bad battery. So, hayaan lang muna natin itong takip para makasingaw siya habang i-charge natin. So, wag na natin patagalin, i-charge na natin. Kabit natin itong kulay pula dito sa plus sign na isang battery. Ibig sabihin, positive polarity. Ito namang kulay itim na alligator clip ng battery charger. Dito natin kakabit sa negative polarity na isang battery. And then natin muna isasaksak itong plug nya. Yan. Dine. So, ayan. Saksak na yan. Then, i-open na natin dito.
Unahin muna natin itong easy. Yan. Iilaw na yan pero hindi patataas yung kanyang ammeter gauge ng battery charger. Pag itaas na natin itong DC direct current bago patataas yan. Titigan ng gusto or titigan ng mabuti. Huwag kukurap. Ching! O, di ba? Although hindi siya tumaas agad ng diretso kasi po ang battery natin sinacharge ay walang kabulta-bultahe. Deadbat kung tawagin, pero mamaya nga malalaman natin kung ito nga ba talaga ay deadbat. Baka naman ay ito ay discharge lang or lubat lang. Kung pansinin natin dahan-dahan or marahan na tumaas ang ating ammeter gauge ng battery charger, so ibig sabihin nagcha-charge po ang battery natin sinacharge. So i-monitor natin, orasan natin kung ilang oras po ito mapu-full charge. So ang ating oras ngayon ay alas 8:53 na umaga. So malapit na mag-alas 9 ng umaga. Standby lang muna kayo at hindi pa dito nagtatapos at meron pa itong karugtong at malalaman natin kung ano nga ba talaga resulta sa battery na ito. 7 hours later, ito na mga kamaster ang update sa battery natin sinacharge kaninang umaga, alas 8:53 ng umaga. So ngayon ang oras natin ay alas 3:55 na ng hapon. So naka 7 oras ang pagcha-charge. So until now, nandito pa rin ang ating battery na sinacharge. So ngayon atin na itong sabay-sabay na aalamin kung ito nga ba na full charge na. So unang-una na gagawin, patayin muna natin dito. Unahin natin pagbaba itong easy ha, alternating current, ibaba natin yan. Yan, bumaba agad ang ammeter gauge ng battery charger at patay na ang power on. So itong DC direct current, ibaba din natin ito para tuluyan nang wala nang dumadaloy na kuryente sa battery para hindi tayo makuryentihan. So ngayon, i-plaster natin or i-ayos natin ang ating camera. Alisin natin itong mga alligator clip. Ayan. Then, i-tester natin gamit itong ating battery analyzer kung ilan na nga ba ang voltage sa battery na ito. Kabit natin sa positive at kabit natin dito sa negative. So ayan, as you can see kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 13.44 or 43. So dahan-dahan siyang pababa, pero don't worry sa mga nag-alala dyan na mabilis na bumaba, baka mamaya may empty yan or bumabalik sa pagka-empty na wala ng voltahe. Huwag po kayo mag-alala kasi pag titigil yan sa 12.6 or 12.8, full charge pa rin po yung battery noon, hindi po yun sira or hindi po yung kulang sa karga, full charge po yun. Pero kung bumaba siya ng husto, mga 10 volts, yun po positive na sira na ang battery. Pero kapag nasa 12 something, 12.6, 12.8, so full charge po yung battery kapag ganun. So walang problema, goods na goods. So ayan, pabuhay siya ng pababa ha. So i-check natin yung kanyang tinatawag na CCE, kung mataas pa ba yung cold cranking amperes. Okay. Battery test, regular flooded, CCE. Set up natin sa 70 kasi itong battery na ito ay 3SM. Ang katumbas nito, ang equivalent nito ay 70 ampere hour. So okay na lang natin. Ayan, so testing na nga. Pang! Panis! Pansinin natin mga kamaster. Good battery ang nakalagay dito. Ang kanyang CCE ay 585 CCE. State of health ay 100%. State of charge ay 98%. Resistant niya 5.10. So goods na goods ang battery net. Walang problema. Pero tika lang, hindi pa dyan nagtatapos. May gagawin pa tayo dyan. Itong kanyang butas, yung specific gravity, susukatin natin yan kung wala nga bang sirang butas dyan. Kung may ibang butas dyan, positive na may sirang butas dyan. Pero ayon dito sa ating battery analyzer or based dito sa ating battery analyzer, good battery pa naman. So ibig sabihin walang sira yan. Mamaya malalaman natin kung wala nga bang sira talaga yung butas dyan, kasi dito good battery. Pero kung dito may makalagay na dito may bad cell, ibig sabihin positive na may sirang butas dyan. Sa anim na yung butas na dyan, kung alin man dyan, kung saan man dyan. Yan, di ba? Kita nyo na. So tanggalin na natin dahil naka 585cc. So kayang-kaya po may start ang diesel engine sa battery nito. So next natin gagawin, susukatin natin yung specific gravity, yung tubig ng battery gamit itong ating hydrometer tester. Yan, mag-una tayo dito sa pinakaanong butas. So unang butas ay 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. So goods po yan kapag gaganyan. Pangalawang butas ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So goods na goods.
Pangatlong butas. So ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250 which is tumapat sa kulay puti. So goods pa rin. Pang-apat na butas tayo. So ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250 which is tumapat sa kulay puti. So goods pa rin. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250 which is tumapat sa kulay puti. So goods pa rin. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250 which is tumapat sa kulay puti. So sim na sim pa rin. So overall, wala tayong nakikitang sirang butas dito sa anim na butas na ito ng battery. So ibig sabihin, goods po ang battery. Goods na goods. Good condition pa ang ating battery. So congrats sa may-ari nito, sir. Congrats po sa iyo dahil nabuhay ang iyong battery sa pamamagitan lamang na ating pagcha-charge dito sa ating battery charger. So kapag may ganito kayong mga battery na ang buong akala nyo ay sira na kasi wala nang kabulta-bultahe, hindi na nagtuturon ng inyong mga battery tester, huwag nyo agad papalitan o bibili kayo ng panibagong battery. Bagkus, ipapacheck nyo muna sa mga trusted na motorized store outlet, mga branches or battery shop para i-check nila at sila po ang nakakaalam at makapagsabi sa inyo kung ano ang problema sa battery kasi sila po ang mga expert dahil years na po nilang ginagawa niyan. Tulad namin, tulad ko po, years na po namin ginagawa ito. So yun lang, and shout out po, pasensya na po sa mga masugid kong manonood na hindi ko sila na shout out, hindi ko po kayo may isa-isa. So shout out na lang po sa inyong lahat at sa ating mga silent viewers, mga solid supporters at saka sa ating mga OFW, shout out po sa inyong lahat. Ay kay ano nga pala, kay Niluyu, sir, shout out po sa iyo. Kung sino pa may gustong magpa-shout out, comment down below lang kayo dito sa ating comment section. I-shout out ko po sa next na video na ilalabas natin. At sa mga gusto magpa-member sa ating channel, mag-join lamang po kayo. So yun lang, and maraming salamat po sa inyong panonood, and huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-notify kayo ni YouTube kapag may new videos akong ina-upload. Bye!